Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 29 ng Hunyo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:05 ng umaga. Alas 7:05 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes. Medyo malita ko kasi medyo may ulap, parang madilim pa ako kanina. Ngayon ay nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa ICC Precious Money Size from Duterte. Ayan po, no? Pero ngayon, ang balita ngayon na mainit, yung si Marcolita ay kakasuhan na ng ombudsman ng plunder within this week. Yan po ang balita ngayon. Pero ito na nga ang nagawa ko kagabi. Yung ICC ay prinis, yung mayroon palang pera na kasama na nahuli. Nung nanggaling, maalala nyo, nung nanggaling sa China, si Duterte ay pagbalik niya ay hinarang na siya dyan sa airport dyan sa Ninoy Aquino International Airport at dinala na siya doon sa Nichols Air Base. May pira pala yan na kasama ay hindi natin alam. At yan po ang mabuting balita, May pira palang kasama si Duterte noong siya ay nahuli. Maganda dito ay na-freeze. Opo, na-frozen. Hindi niya magalaw. Ibig sabihin, hindi niya magalaw, hindi niya magamit. O hindi niya mai-transfer ng mai-transfer. Hindi pwede. Kasi nga ay nag-request ang prosecutor, yung taga-OSIG, hindi ba? Nag-request na i-frozen yan. At ang reason po dyan ay para pambayad yan. Kung matalo si Duterte, babayaran niya yung mga biktima niya. Yan po reasonable po yan. Kasi nga ay kung manalo man ang prosecution ay kung wala ng pira, hindi ba? Saan kukuha ng pambayad? Alangan naman sa gobyerno, hindi ba? At bakit naman gagastos ang gobyerno natin dyan na para bayaran yung mga biktima? Hindi ba? O dapat doon sa pira ni Duterte. Ayun po At hindi po mga balita yan dati. Hindi naisama yan sa balita na may dalang pira si Duterte. Pero ako, naniniwala ako pag ganyan kasi na entourage, hindi ba? Ganyan kalaki, buong pamilya kasama, malaking pira yan. Kasi may mga tauhan yan May mga pangangailangan yan, ay malaking pira po talaga yan At marami ang nagsasabi noon na kaya sila pumunta ng China, ay baka nag-withdraw na sila ng pira sa China. Ayan po, Pero bali-balita lang yon. Pero nga, ang maganda rito ay na-freeze yung pera. Ngayon ay siguro ay hindi naman alam kung magkano, pero kung malaki yan, ay nasa malita yan. Opo. Ay alam naman natin na ang isang malita, dahil nga sa bali-balita din ang isang malita ay depende sa laki, ay 40 million to 60 million ang nailalagay doon. Ay kung pira pa ng Pilipinas yan, ay kung US dollar yan, hindi ba? Ay ang laki niyan, hindi ba? Ayan, ay yun nga, malamang nasa malita yan. Nasa malita. Ngayon ay maraming matutuwa dyan na para yung accountability ay hindi niya matakasan. Kung nasintensyahan na guilty siya, ay yan ang pambayad sa mga biktima o dun sa kaanak ng mga biktima.
Ayan po. Reasonable po talaga yan eh. Reasonable. Ngayon, ay ito po ang isi-share ko sa inyo, no? Na 2 verse lang ito. Pero, ay yan ang kasagutan. Bakit ganyan? Bakit, bakit ganyan ang mangyayari? O bakit mangyayari yan? O bakit walang pupuntahan kung hindi ganyan eh? Ito po ang nakasulat sa Biblia, no? Proverbs 13 verse 22. A good person leaves an inheritance for their children's children, but a sinner's wealth is stored up for the righteous. Ayan po nakasulat, ano? Sa Proverbs 13 verse 22. A good man, ano? O a good person leaves an inheritance from their for their children's children. Ang ibig sabihin dito hanggang apo ito, apo. Hanggang apo. Oh. Ay ako po ay naniniwala dito. Opo. Na yung mabubuting tao ay nag-iiwan ng inheritance hanggang apo. Opo. Kasi yung nanay ko, mayroon siyang lolo at saka lola na mayaman noon. Lola niya at saka lolo niya. Ay ang kwento kinyon, hektarya. Ang kinyon pala ay 500 hectares mayroon. Yung lolo at saka lola niya. May kinyon, sabi niya eh. Kinyon hectares ay kinocompute po ko nga ay kung apo siya ay apo na ako sa tuhod eh. Ay hanggang sa amin may namana pa kami eh na nanggaling doon sa mag-asawa na yun, yung lolo at saka lola niya. Yung lolo niya galing sa Tarlac, Kapas Tarlac. Tumawid ng bundok, pumunta sa Zambales at nakapag-asawa at yumaman. O, kinuha niya ngayon yung mga kapatid niya sa Tarlac, yung iba. At doon na dumami sila dito. Pero yumaman kasi karpintero eh. O, karpintero. O, ay siguro magaling na karpintero. Yun po a good person leaves an inheritance for their children's children hanggang apo. Ay ako nga, apo na ako sa tuhod eh. O, nakikita pa yung lupa na nanggaling dun sa kanila eh. Nakapangalan pa lang sa kanila eh. O, kaya alam ko saan ang gagaling yung lupa na pinapamana naman sa amin. Ayan po Ngayon, but a sinner's wealth is stored up for the righteous. Ayun po itong mga kayamanan ng mga politiko na corrupt ay ini-store lang yan para doon sa mga righteous. Yung po nakasulat dyan ay paano naman? Ay tingnan mo nga si Kaupman, hindi ba? 150 million amount. Oh, ay pinalitan na siya. Ay baka ganun din yung pumalit sa kanya. Adi, ini-store lang talaga doon sa mga righteous. Hindi ba? Oh. At yung iba, ay aywan ko lang kung papayag kayo sa sasabihin ko may mga dami. May mga dami. Ay siguro yung dami ay righteous yun. At sino naman ang kukuha ng dami na walang hiya, hindi ba? O kurap o simple yung dami na kukunin mo ay mabait o parang righteous o nasa civilian para hindi mahalata o kaya ay masipag. Ganun po yan eh. Ibibigay nyo, ipapahandle yung ill-gotten wealth dun sa mga dami. At kung namatay na yung silang dalawa, ayun na, problema na yan.
hindi nabibitawan ng mga anak. Ay tika muna, ay nakapangalan yan sa tatay ko eh. O, di ba? Sasabihin naman ng isa, ay hindi, pinahawak lang yan sa inyo. Ayan na po, ano. At diyan ko nakikita na totoo itong Biblia. Kasi nga ganun eh, ang yumayaman, yung dami. Hindi ba? O, pansinin nyo po, ay ako nga, mayroon akong kwento na alam eh. Aywan ko lang kung totoo o hindi. Kasi hindi pa nga ako, kuwan eh. Ang dami ng kwento na ganyan eh. Oh. Yumaman yung isang tao. Hindi ba? Yumaman yung isang tao dahil nadikit sa politiko na plunderer. Ganun po. Ay ayaw ko na magsalita dito pero mayroon akong alam na kwento. Oh. Pero hindi na natin ikwan. Dito na tayo sa Job 27 verse 16 hanggang 17. Ganito po ang nakasulat diyan, mo. Matindi po ang mga nakasulat sa libro ni Job. O yung ang sumulat ay si Job at ang sumulat nito, ano? Do, sabi niya, he heaps up silver like dust and piles up a wardrobe like clay. What he lays up, the righteous will wear, and his silver will be divided by the innocent. Yan po nakasulat. Matindi po, hindi ba? Pero parang ganyan din yung sinulat ni Solomon na sa Proverbs. At marami po itong ganito, ano? Kung 100 na ganyan, mayroon akong verse eh. Kaya lang ay 2 na lang o 3. Ay ngayon, 2 na lang muna, ano? Kahit na daw, ano, though he heaps up silver like dust, nag-iipon siya ng silver na para lang buhangin. Hindi ba? O para lang alikabok. Kung mag-ipon po ang mga plunderer o ang mga taong gobyerno, ay para lang nag-iipon silang ng alikabok. Tignan nyo po, ano, ang proper word na ginagamit ng Biblia. Yung mga masasamang tao o yung mga plunderer, yung konektado sa gobyerno, ay nag-iipon sila ng silver o ng kayamanan para lang sila nag-iipon ng alikabok. Oh, hindi ba? Ay bilyon na po eh ang naiipon nila eh. Bilyon ay hindi mo kikitain ang bilyon sa buong buhay mo kung normal lang o kaya ay legal. Ito po, ano, and piles up wardrobe like clay. Tinignan ko po itong, ang una kong pagkaintindi sa wardrobe ay yung kasuotan na pandigma. Ganun po, ano, kasuotan na pandigma. Marami siya. Ay, pero mayroong isang nakita ko, ang wardrobe daw ay parang cabinet lang, cabinet. Opo, na pinagtataguan mo ng mga damit. Ganun, ano? Pero mas naniniwala ako doon sa pandigma ito eh. Kasuotan na pandigma ay nag-iipon siya na para lang putik. Clay eh. Clay, hindi ba? Oh. Ay yung isa ay nag-iipon siya ng silver na para lang alikabok. At ay ito naman ay marami siyang nag-iipon din siya ng damit pandigma. Ay kasama na siguro diyan ang mga bulletproof siguro yan, baril siguro ang kasama. Ay kasi luma ito eh, wala pang bulletproof noon yan, no? Ay pero may mga kalasag na noon. Mga kalasag, hindi ba? Ay nag-iipon siya o nagpa-pile up siya ng mga wardrobe like a clay. What he lays up, kung ano daw yung inipon niya, the righteous will wear. Isusuot daw ng mga righteous.
Ang ibig sabihin, mapupunta doon sa mga righteous and his silver will be divided by the innocent. Oh, hindi ba? Tingnan mo po si Kibuloy, hindi ba? 13 billion ata yung pinapatayo niya na kwan eh. Yung kingdom. Oh, ay ngayon ay nakabilanggo na siya. Ay paano yan? Tama yung sinasabi po nila eh. Nung una, aywan ko lang kung ang bibig ng tao ay parang hindi niya alam, nakakapagsabi ng what will happen in the future. Kasi ang sabi po nila kay Buloy noon, ay baka kunin ng gobyerno. Sabi niya, o paghati-hatian ng gobyerno. O kaya ay, ang sinasabi nila noon ay pipwersahin na kukunin sa kanila at ayun na nga, divided by the innocent. Kasi nga, ang nakikita nila ngayon, iilan yung member. Ay bakit makapagpatayo sila ng magagarang building dyan, Glory Mountain, hindi ba? Bakit silang makapagpatayo dyan? Ngayon, ang iniisip ng iba ngayon, na iyan ay mga pira ng Duterte, na doon nila inilalagak. Ayan po. Kaya kukunin talaga. Hindi ba? At bakit naman makapagpatayo si Kibuloy ng ganon? Hindi ba? Hindi ba? Isipin nyo po, hindi ba? Saan kukuha ng pira yan? Ay doon nga. Kaya tama po ang nakasulat sa Biblia eh. Although they heap up silver like a dust, parang alikabok lang kung mag-ipon sila ng pira, hindi ba? Oh. At kung mag-ipon sila ng mga kasuotang pandigma, ay para lang nag-iipon sila ng putik. Oh. Ay kung ano yung inipon nila ay mapupunta lang sa righteous o gagamitin ng mga righteous. Oh. At his silver will be divided by the innocent. Yung silver po ang pira noon eh, yung coin. Silver po yan. Silver or gold I do not have, sabi ni Paul. Di ba? Ni Peter. But what I have, I will give you. Oh. In the name of Jesus Christ. Oh, ayun nga. Nakalakad yung lumpo, hindi ba? Silver po ang pera noon eh. Wala pa yung paper money siguro. Wala pa. Silver talaga. Tinutunaw yan at ginagawa nila kung anong gobyerno yan o ayun. At yun ang lumalakad sa kaharian o sa nasasakupan. Ayan po Pero pinili ko po ito ay kasi nga nakasulat po Hindi ba? At kunin po natin ang katauhan ni Kibuloy. Ay paano niyang mapakinabangan ngayon yan yung pira na pinag-iipon nila na nakabilanggo siya. At hindi lang yan, ay hindi lang isang babae pala ang minaltrato niyan, hindi ba? Ay kung 7 yan, ay hindi makakalusot yan, Hindi ba? Kaya nga, tama po ang Biblia Hindi ba? Oh. At ako, hindi na ako nagtataka kung ganyan ang mangyari, hindi ba? Oh. Ay nasa Biblia po ay mangyayari yan. Mangyayari. Hindi ba? Kasi hanggang ngayon, yung nakasulat po sa Biblia, walang makakontradict. Wala po Yung mga nakasulat dyan, pinag-aaralan yan ng mga magagaling na tao, ay totoo Ngayon, kung hindi nangyayari, ay tatanggalin siguro yan. Pero paano mo tatanggalin yan na nakikita natin, hindi ba? Nakikita natin At yun na nga, yung kwento ko sa inyo, yung lolo ko sa tukod at saka lola, nag-ipon yun ng 500 nga yan, tawag nila 500 hectares. Oh. Ay hanggang ngayon, apo na kami sa tuhod, mayroon pa kami Oh. Ayan po, hindi ba? Oh. Mga babae pa yung kwan namin. Yung pinanggalingan namin, babae. Oh, babae. Tapos nanay ko babae. Medyo kwan pa yan
kakaunti ang mana noon eh. Mas malaki ang mana ng lalaki. Ang ibig kong sabihin. Pero hanggang ngayon, although na 2 babae na yung pinagdaanan ko, yung lula ko kasi babae eh. Danay ko babae. Ay maliit lang ang parte niyan. Pero hanggang ngayon, mayroon pa rin kami. Kasi mas malaki ang parte nung nung unang anak na lalaki. Halos kalahati. Ay siya kasi ang nag-aasikaso. Kung may bugbugan dyan, siya ang humaharap eh. Kung may asunto, siya ang humaharap. Kung may mga survey, siya ang humaharap. Kaya malaki ang parte niya. Ganun pa man ay yun na ang custom eh. Ang custom pa nga hindi na pinapartihan ang babae noon eh. Yung customary noon. Sige po at hanggang dito na lang po at sana sa ating pakikinig po ay dalahin ko po sa Panginoon na may nakukuha po tayong wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.